Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa rematch, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So bagamat nga po kasado at silyado na ang bigatin rematch ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao at undefeated 5 Division Champion Floyd Mayweather Jr. na siyang nakatakdang ganapin sa September 19 sa Las Vegas, Nevada, ay tila may posibilidad pa nga pong hindi ito matuloy kapag hindi nabigyan ng lisensya ng professional boxing si Mayweather sa Nevada. Ayon sa report ay dahil umano sa edad ni Mayweather na 49 anyos at pagiging retirado ng 9 na taon bilang professional boxer, ay ang siyang dahilan umano kung bakit dadayuhin muna ng Nevada State Athletic Commission ang mga training at sparring session ni Mayweather. Dito umano magdidesisyon ang Nevada State Athletic Commission kung pwede pa rin bigyan ng lisensya si Mayweather na lumaban sa professional boxing. Kasi hindi rin umano biro ang lumaban ng 12 rounds at walang headgear sa ganitong edad. Pero ganun pa man ay kumpiyansa naman ang kampo ni Mayweather. Napapasa sila sa obserbasyon na gagawin ng Nevada Commission. Lalo pat lagi naman daw nasa magandang kondisyon si Mayweather at nag-e-ensayo talaga ito kahit wala naman laban para mapanatili ang magandang kondisyon ng kanyang katawan. Bukod dyan ay kung halos ang senior citizen nga na si Mike Tyson ay nabigyan pa ng lisensya sa Texas Commission para lumaban sa mas batang si Jake Paul, kaya mas lalo naman umanong dapat payagan si Mayweather ng Nevada. Habang kay Pacquiao naman ay wala nang magiging problema sa pagkuha ng lisensya kasi pinatunayan pa lang nito kay Mario Barrios na kaya niya pa talagang lumaban sa professional boxing sa kabila ng kanyang edad nitong nakalipas na taon lamang. Sa kabilang banda naman mga idol ay opisyal na nga pong ipinag-utos ng International Boxing Federation ang bakbakan sa pagitan ng dalawang undefeated contenders na sila Kenneth Louver at Katsuma Akitsugi para sa isang IBF Bantamweight World Title Eliminator fight. Binigyan ng deadline ng IBF ang magkabilang kampo ng hanggang bukas lamang para magkasundo sa negosasyon. Ito na po ang pinakamabigat na hamon para sa ating pambato. At dito rin natin makikita kung handa na ba talaga si Louver lumaban para sa isang kampyonato. Sa huling 3 laban ni Akitsugi ay 3 Pinoy former world title challenger ang mga pinataob at tinalo nito. At yan nga po ay sila Vincent Astrolabio, Jonah Sultan at Aston Palicte. Kaya naman dahil dyan ay pagkakataon na ito ni Louver hindi lang para mapalapit sa isang world title fight at bagkos para maipagiganti din ang mga pambato natin na tinalo ng Hapon na ito. Pero pwede rin na siya ang magsilbing pang-4 na Pinoy na biktima ni Akitsugi. Kaya kailangan niya talaga itong paghandaan at syempre suportahan po natin siya pag tuluyan na itong naikasa. Samantala, matapos nga po ng masaklap na pagkatalong nalasap ng former WBC welterweight champion Mario Barrios sa kamay ng superstar na si Ryan Garcia, ay nagdesisyon na po itong umakyat ng 154-pound junior middleweight division para doon na lamang ipagpatuloy ang kanyang pagboboxing. Bagamat po kasi sa huling 3 laban niya ay wala siyang nakuhang panalo gawa ng 1 talo at 2 tabla ang record niya sa last 3 fights niya, ay naniniwala pa rin si Barrios na maibubuga pa siya. Kumbinsido po kasi ito na masyado na siyang napipiga sa pagkuha ng tamang timbang sa welterweight division. Dahilan kung bakit hindi impresibong performance ang naipapakita niya sa mga huling laban niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.